Breaking news mga kabayan, naku po eto na, karagdagang mga F-35 fighter jets, 2,500 mga Marines, 2,000 US Navy, ang karagdagang parating sa Middle East dala ng 3 barkong pandigma ng Amerika, digmaan sa Iran, to the next level na, A-10 Thunderbolt, agad na sumabak sa mga misyon sa Strait of Hormuz, araw-gabi ang ginawang operasyon upang tugisin ang mga kalaban. Breaking news, isang F-35 ng US Air Force na kasama sa operasyon sa Iran, ang nagsagawa ng emergency landing sa isang base militar ng Amerika sa Middle East. Agad namang kumalat ang isang video na kuha ng Iran military na tinamaan daw nila ang isang F-35 stealth fighter jet ng Amerika. Ang tanong, totoo ba? Sira? Small but terrible? Kung ikukumpara sa ibang mga air defense ng Amerika, pero pinatunayan ang kausayan para wasakin ang mga drone ng Iran. Iron Dome, walang kupas. Pabagsak na missile ng Iran na habol pa ng Iron Dome Interceptor. Mon frère, il est super bas. Amerika all-out na laban sa Iran. Boxer Amphibious Ready Group, kabilang na ang USS Boxer, LSD-4, USS Comstock, LSD-45, at USS Portland LPD-27 sakay. Ang 11th Marine Expeditionary Group ay tutungo sa Middle East. Ang Boxer Amphibious Ready Group ay may kabuang nasa 4,500 mga crew. 2,500 dito ay mga US Marines. Ang USS Boxer ay magsisilbing aircraft carrier ng mga F-35 5th generation fighter, MV-22 Osprey at ilang attack helicopters. Ang USS Portland naman dala ang mga supply at mga equipment ng mga Marines upang sila ay makapag-operate sa karagatan at kalupaan kung kinakailangan. Ang USS Comstock naman, ang pangunahing tungkulin nito ay magdala at maglunsad ng mga amphibious craft gaya ng landing craft air cushion at mga Marines upang magsagawa ng mga operasyong militar at humanitarian. Ito ay seryosong hakbang na pinapalakas pa ng Iran ang puwersa nito sa gitnang silangan at sa Strait of Hormuz. US F-35 5th generation stealth fighter jet naglunsad ang operasyon sa Iran. Nag-emergency landing sa kalapit na US base sa Middle East. Ayon sa ulat ng CNN, nag-emergency landing ang F-35 dahil sa tinarget ito at tinamaan ng militar ng Iran. Ito ang sinabi ng dalawang source na may alam sa nasabing insidente. Kinumpirma naman ng tagapagsalita ng US Central Command na merong isang F-35 na nagsagawa nga ng emergency landing at ang nasabing 5th generation stealth fighter ay ligtas namang nakalapag at ang piloto ay nasa maayos na kondisyon. At ito ay kasalukuyang sumasailalim sa investigasyon. Walang sinabi kung ito ay tinamaan o nagkaroon lang ng aberya. Agad na naglabasan ng iba't ibang video footage sa social media. Ipagpalagay nating tinamaan nga ang F-35 ng Amerika. Ang tanong ng karamihan, paano tinamaan ang isang 5th generation stealth fighter jet na nagkakahalaga ng $100 million? Sa pinapakitang video, hindi ito direktang tinamaan ng missile ngunit nagtamo ito ng pinsala dahil sumabog ang missile ng malapit sa tinutukoy nilang eroplano. Ayon sa mga eksperto, posibleng gumamit ang Iran ng Bavar 373, isang air defense system na gawa ng Iran. Dahil ang F-35 ay isang stealth o hindi nakikita sa radar, posibleng gumamit ang Iran ng heat sensor o infrared tracking tulad ng larawang inyong nakikita. Sinundan ng missile ang init ng makina ng jet fighter sa halip na radar signal. Ang nakapagtataka lang kung bakit pinutol yung video. Posibleng ayaw ipakita ng militar ng Iran na kahit ganun ang nangyari, nagawa pa rin ng F-35 na lumipad at makalapag ng ligtas. Pinuri naman ng mga observer ang kalidad sa paggawa ng F-35 fighter jets ng Amerika at ng piloto. Ayon naman sa sari-saring mga komento, kung ito ay ibang eroplano na gawa ng ibang mga bansa, halimbawa tulad ng China, posibleng hindi na ito nakaligtas pa. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon mula sa US Central Command kung talagang tinamaan nga ang F-35 ng isang Iran Air Defense System. Antabayan na natin ang mga updates sa operasyong Epic Fury at Roaring Lion. A-10 Thunderbolt agad na sumabak sa mga misyon sa Strait of Hormuz. Araw-gabi ang ginawang operasyon upang tugisin ang mga kalaban. Iron Dome, walang kupas. Pabagsak na missile ng Iran na habol pa ng Iron Dome Interceptor. Celui-là là-haut là. Arrêtez. J'ai mis Il vient de là-bas l'Iran. J'ai mis chemin, Il a raté. Il a raté.
On a mis l'œil, punaise. Vas-y, shalom. Oh, regarde, il y en a un autre, il y en a un autre, il y en a un autre. Voilà. Oh là là, il est tout proche. Mon frère, il est super bas. Sa Iraq naman ang SIRAM o yung tinatawag nating Counter-Rocket Artillery and Mortar. Muling pinahanga ang mga miyembro ng US Forces at ang diplomat ng US Embassy sa Iraq. Hindi man ito ganon ka-high-tech tulad ng ibang mga sistema ng Amerika sa depensa. Pero pinatunayan nito ang kahalagahan sa totoong digmaan. Ito na siguro ang pinakamalinaw na video footage ng Counter-Rocket Artillery and Mortar kung saan pinabagsak nito ang isang one-way attack drone na ililunsad ng mga proxy ng Iran laban sa Embahada ng Amerika. Mas kilala ang SIRAM dahil sa pagiging epektibo na protektahan ang mahalagang infrastruktura tulad ng base militar, mga embahada at iba pa. Malaki ang pagkakaiba nito sa ibang air defense system ng Amerika. Halimbawa na lamang sa cost effectiveness. Ang bawat paggamit ito ay mas dihamak na mas mura kung sa ibang mga sistema. Ang bawat burst o pagputok nito ay nagkakahalaga ng $8,100. Efficiency, kaya nitong pumutok ng 4,500 rounds per minute o 75 rounds bawat segundo. Ligtas itong gamitin sapagkat gumagamit ito ng self-destructing rounds. Ibig sabihin nito mga kabayan, sasabog ang mga bala sa hangin kahit hindi nito tinamaan ang target upang maiwasang matamaan ang mga sibilyan at ang mga tropang Amerikano o kaalyado. Ang isang unit ng Centurion SIRAM ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $3.8 million. Pero mas maganda pa rin na makuha ng Pilipinas sa hinaharap ang Israel Iron Beam dahil ang bawat interception o ang pagputok nito ay nagkakahalaga lamang ng 110 hanggang 280 pesos. Ang Iron Beam ay unlimited magazine. Nangangailangan lamang ng sapat at tuloy-tuloy na daloy ng kuryente. Hindi tulad ng ibang mga sistema na kailangan ng bala, rocket o missile man. Ang bawat unit ng Iron Beam ay tinatayang umaabot sa tens of millions of US dollars. Sa katunayan, maging ang Amerika ay tumulong sa Israel ng $1.2 billion para sa paggawa ng nasabing sistema. Sa Israel, ipinakita naman ng isang saksi ang pag-intercept ng Israel Iron Dome sa Iran ballistic missile. וואי, מה על הראש שלי? אומייגאד. וואו. בום! וואו! קלטתי את זה, לא מאמין! וואו! ההתנגשות! לא מאמין! תפסתי את זה! וואו! אומייגאד! לא מאמין שתפסתי את זה, יו!